Oy, basura! Yung bagong video ng PGMN. Expose ba yun? Mamaya, himayin natin yan. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ganda ng gising natin. Siyempre mga ka-coffee natin abroad, kumusta po kayo? Kagabi, nililis na yan, mga alas 12, hating gabi na yun eh. Kasi patulog na ako, nakita ko, may ka-coffee tayo, nag-send sa atin, thank you ha. Hindi kita papangalanan ha, very concerned no. Pagka-post niyang PGMN sa kanilang YouTube, yung video nila na basura, sinend sa akin agad yung link eh, dinapanood ko kagad eh. Diyos mio, Marimar, nakatulog ako. Siguro, first 5 minutes, pinanood ko talaga, diretso. Okay. Ang ganda ng effects. Ang linaw ng camera, pero walang substance. Puro motherhood statement. Kung sino man yung director na yan, CJ Hero, kung sino man... Kasi ako, hindi siya nagyayabang ha. Mayabang si CJ Hero. Siguro 1 million times na yabang sa akin. Nagtrabaho din ako sa mainstream media. Nag-produce din ako ng documentary. Viral documentary. Pwede nyo i-check sa YouTube. Ang Pangulo, search nyo. Ako gumawa niyan. Ako yung producer. Ako rin yung nagsulat. Pero nasa mainstream media pa ako that time. Hindi pa ako independent. Hindi pa ako nagbablog, no? Nagbablog na ako pero affiliated pa ako sa isang media organization, no? Hindi ganon gumawa ng documentary. Sa unang pasok mo pa lang, hatakin mo na kagad yung awareness ng tao. Kailangan ma-hook mo na agad siya. Kailangan mapako mo na siya doon sa sitwasyon. Para hindi siya umalis, tapusin niya ng buo. Yung kay CJ Hero, Diyos mio Marimar, 5 minuto na. Ganito karami ang 1,000. Ganito karami ang nagagawa ng 1,000. Ganito karami ang 10,000. Ganito karami ang 1 million. Ganito karami ang 1 billion. 5 minutes na ganon. Hindi effective na introduction yun. Antukin yung tao doon, lalayasan kayo doon. Kasi nga ni, wala namang ibang resource person nasusuporta doon sa claims nila. Kasi nga ni, puro AI videos, walang actual na mga tao, puro AI generated. Yung visuals, puro AI generated. Paano yun? Puro nakaw pa yung videos. Ka-coffee, ganito ha. Mga tangandilis. CJ Hero, kung napapanood mo to. Pag humiram ka ng video, maintindihan mo pa yung vlogger eh. Kasi sige, vlogger yung mga yan eh. Kumbaga, hindi yan kagaya ng mainstream media na sabi nila dapat ina-uphold yung pagiging pinakamataas na standard. Sabi ng mga mainstream media, pag kumuha ka ng video na hindi sa'yo, lagyan mo ng courtesy man lang. Kasi kayo mainstream media kayo eh. Actually, pati vloggers nga rin eh. Marami din tayong vloggers ganyan eh. Panay nakaw ng video, hindi man lang nagko-courtesy. O lagyan mo man lang courtesy of someone, no? Itong PGMN, sabi ninyo, mainstream media kayo. Mainstream media ba ang classification nila? Basta. At si CJ Hero daw yung pinakamagaling na journalist sa Pilipinas. Simpleng pagbibigay ng courtesy sa ninakaw ninyong videos, hindi nyo magawa. Paano ka naging pinakamagaling na journalist? Hindi yan journalist. Reader lang yan. Sayang may nagkasama kami nito dati sa pinagtatrabahuan ko. Hindi naman magkatrabaho kami, no? Pero affiliated din siya. May isang program siya doon sa pinagtatrabahuan ko. Palyado! And the most important thing, which is maganda rin naman kahit papaano, silver lining lang to, lalo na sa kampo ni Romualdez, kasi sabi ninyo, expose ito. Worth 350 million na expose na to. Ilalabas namin ito, bayaran nyo, hindi namin to ilalabas, bayaran nyo kami ng 350 million, nagkasundo ng 300 million. Kasi expose ito, masisira ka. Wala, hindi nasira si Romualdez doon sa video nyo, pinagtawanan pa kayo dahil basura yung content ninyo. Duplication lang yan na mga nilabas na sa media. Na nilabas na ng mga vlogger, kumbaga inipon nyo lang, kinulate nyo lang, nilagyan nyo ng effects, nilagyan nyo ng mga transition, nilagyan nyo ng hangin ni CJ Hero ng times 1 million. Ganun lang yun. Hindi ganun lang journalist. Panoorin mo CNN. Panoorin mo BBC. Ganyan ba mag-deliver ang mga journalists? Galit na galit? Ang background ko po communication. Okay, yayabangan ko na sa CJ Hero, no? Natapos ko po broadcasting communication. Broadcasting. Hindi broadcasting communication. Broadcast communication, no? Broadcom. Sa PUP.
And then, lumipat po ako ng UP, nag-masters po ako dyan, Media Studies. And then, di ko natapos yan dahil binash ako ng mga dilis. Isang sem na lang yon, patapos na ako ng masters ko. Hindi ko na tinapos, nag-awol ako. Nag-drop pala ako pero ang tagal lumabas ang official paper so considered as awol siya. Lumipat ako ng ibang eskwelahan, natapos ko MBA. Yung ginawa ni CJ Hero, palyado. Pag inaral mo yung the way dapat yung delivery ng balita, kasi considered as balita yung ginawa ninyo, documentary. Yung emosyon na nagbabasa ng journalist, hindi mo isasama. Tingnan mo ANC at BBC. Nakikita mo ba naggalit na galit yung news anchor nila doon sa binabalita nila? Kasi ang emosyon ay parte ng bias. As much as possible, ang gusto natin palabasin sa mga documentary, hindi bias yung nagdi-deliver. Fair, balanse. Pero hindi naman totoo yan, ka-coffee. Sa Pilipinas, sa konteksto ng Pilipinas, hindi ganyan. And even sa ibang bansa, lahat tayo may bias. Mag-argue sila, hindi, ang GMA patas, excuse me. Si Maki Pulido nga ng Reporter's Notebook, napaka-bias at fake news. Napanood niyo yung video ko, nasupal pala sila. Napaka-fake news. Definitely may bias. Halimbawa, if you are working for a magazine, for instance, no, promoting women empowerment, definitely ang bias mo sa kababaihan. Bias pa rin yun. If you are working for the government, definitely ang bias mo sa government. Di mo naman sisira ng gobyerno kapag nagtatrabaho ka sa media organization na handle ng government. At some point, yes, medyo hard-hitting, pero controlled. May bias pa rin yun. Si CJ Hero, na sinasabi nila pinakamagaling na journalist sa Pilipinas, Diyos mio Marimar, wala pa sa kalingkingan ng baguhang journalist sa Pilipinas. Yan ang mahirap runong-runungan ka, wala kang background sa communication. Panood ko sa inyo, teaser. Palyado talaga, napaka-palyado. And nag-reshoot sila. Teka, teaser muna tayo. Kakatawa Sabi niya, I am coming for your God. Oh, wow. Ikaw! Sige, hanapin ko. Ano ba yan? Yung teaser. Nag-reshoot sila, ka-coffee. Kasi palyado Nakita niyo yung teaser? Baliktad yung nagkaiba ng damit. Doon sa actual video. Tinignan ko rin kasi pagkaputok bakit yung teaser iba yung damit? Tapos doon sa actual video iba yung damit pero parehas yung lines. Parehas yung dinideliver niya. Ibig sabihin nag-reshoot ng teaser. After mahuli ni Franco Mabanta, sige, reshoot sila. Ano yun? Basura kayo talaga. Even yung mga DDS mismo, mga DDS vloggers mismo, hindi sila satisfied. Si Sas, hindi sila satisfied. Yung Joey De Vivre, hindi sila satisfied. Doon sa ginawa na yan ng PGMN kasi basura nga ni I, Ferdinand Martin G. Romualdez, hereby solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Philippines and that I will obey the laws, so help me God. ano ba sama sa paggaling? Speaker Romualdez Nicong Martin. Here is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Martin Romualdez! I do not need a long introduction for this episode. All I'm going to say is this. Kayong lahat na mga hipokrito dyan sa Kongreso na gumawa ng sarili ninyong Panginoon na sinamba ninyong parang santo. Kayo na mga walang payag-palagan ang mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo. Kayong lahat na mga traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. I actually like how Speaker Romualdez ran. Okay. Mahaba Kayong lahat na duwag humarap. Duwag ba humarap si Romualdez? Hindi ba humarap siya sa ICI?
Paano naging duwag? Presenta niya nga yung sarili niya. Nag-resign nga siya sa kanyang posisyon para hindi ma-impluwensya ng investigasyon. Paano naging duwag yun? And bakit? Ang dami kong gustong sabihin eh. Pero nagsasanga-sanga eh. Nawawala tayo ng ng structure. Kailangan mo pang isama itong mga vlogger. Si Kristan, si Nico David. Kakilala natin itong mga to. Si Patty Bao. Sir Waldes yung pinupuntirya nyo. Bakit sinama niyo yung mga vlogger? Kasi yung mga vlogger na yan, hindi tanga, nakakaintindi. Gusto niya, ni CG Hero, kung ano yung narrative niyo, yun din nasabihin ng mga vlogger. At kapag against your narrative, sisiraan nyo na. Sasabihan nyo na walang biyag. Huy! Ano yun? Intro pa lang eh, basag na eh. Tingnan mo, hinalikan ni Romualdez yung asawa niya. Malamang asawa niya yun. Inulit pa, di ba? May take 2. Gusto niyo pasamain yun? Mali ba yun? Sabi ni CJ Hero, I do not need a very long explanation. Ano sabi niya? Ganun eh. Sa journalism, sa media, yan, para i-lecture na kita ng writing. Kasi nagtuturo din tayo ng script writing. Pag nagtrabaho ka sa media, yung oras dyan, very precious. Halimbawa, sa isang balita, 1 minute lang yan. 1 minute. Mahaba na yung 1 in 30 o 90 seconder per segundo ang bilang, no? So, dapat yung wording mo dyan concise. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. So, ginawa niya, I do not need a very long introduction. I do not need a very long introduction. Kumain na agad yan ng 4 seconds. Hindi sinayang mo yung 4 seconds. Kung ayaw mo, ang gusto mo naman sabihin, wala nang intro-intro, diretso na tayo to the point, sabihin mo na agad yung puntos mo. Hindi yung nagsayang ka pa ng 4 seconds para magsabi na I do not need a very long introduction. Bobo. Mag-aral ka muna ng Mascom. Mayabang ka, di ba? Dinamay mo lahat ng vloggers sa sumusuporta kay Martin Romualdez. Mag-aral ka muna, te. Wala ka atang background sa communication, tapos kung magsalita ka, napakayabang mo. Ang daming palpak doon sa documentary nyo. Inipon nyo na nga lang yung mga nag-i-exist na mga balita eh. Wala nga kayong bagong pasabog, wala kayong expose doon. Even yung mga kakampi ninyo, disappointed. Hype na hype kasi. Basura lang pala ilalabas ninyo. Just mayo marimar, pero may mga tangang dilis pa rin na nabudol. Pero hindi lahat ha. Maraming mga dilis dissatisfied. Hindi nila nagustuhan itong video na yan. Good thing. Pero marami pa rin puntangan na nabubudol. Ay nako, budulin nyo yung mga sarili ninyo. Pero kami, di kami mabubudol. Oh, ano nangyari sa pinakamagaling na journalist? Isang buwan ng dalawang... Basahin ko yung post ni Franco Mabanta. Kakatawa. Sobrang nakakatawa. Na medyo nakakainis kasi mayabang. The best journalist. Naks. Yun na pala ang best journalist. Diyos mio, Maribar. Ganun pala ang definition nila ng the best journalist in the Philippines. Nahiya naman sa si Jessica Soho. Sana yan? Oh, Kalaki. ano, deactivated na rin? Hindi, dito pa. Hanapin ko yung linya na sinasabi ni Franco Mabanta, no? To. Kapit kayo ha, kapit kayo. Lakas ang hangin dito ha. Nag-post ito si Franco Mabanta sa PGMN. Ganun mga linyahan nila. We all believed PGMN lead anchor CJ Hero. Lead anchor nyo na yan. Nahiya naman si Vicky Morales, si Atom Araulio, si Jessica Soho. At least kahit pa paano yung mga sinabi kong pangalan, mga matitino. Nahiya naman sila. Lead anchor nyo na yan, na wala nga atang background yan sa media, kahit units ng communication, wala yan. Yung basic ng media, 101, wala yan. Tapos lead anchor nyo na yan. Magkaiba po ang lead anchor. Magkaiba ang anchor at newsreader. Yung anchor, sige, may karanasan na yan sa pagiging reporter kaya naging anchor na. Kapag reporter ka, you write your own stories, you edit your own stories, of course may mga desk editors tayo, pero bago ka maging anchor, may mga experience ka na.
Dumaan ka na sa paghihirap, kaya ka naging anchor. Yung iba, reader lang, kung ano yung sinulat ng writer, babasahin lang. Tapos kailan lang pumutok ang PGMN? Kailan lang yan? Last year lang. Lead anchor na agad. Para kayo naglalaro, sa totoo lang para kayong high school na lalaban sa National Press Conference, yung PGMN, lalaban kayo sa National Press Conference sa mga journalist ng mga high school. Ganun. Tapos, designate nyo na sarili, ikaw na lead anchor. Just me, Marimar. We all believe PGMN lead anchor CJ Hero is the best journalist in the country. Isa ba? Is the best journalist in the country. Ma'am Jessica Soho, pasensya ka na, naagawan ka na ng pwesto. Nanalo na po ito sa New York Festival. Nanalo ka na ba kahit sa gandingan man lang? Diyan sa Los Baños sa UP. Gandingan na. Sige, gandingan. Huwag natin pag-usapan International Awards. New York Festival, wag muna. Gandingan man lang. CJ Hero, nanalo ka na ba dyan? Hindi ko alam. Yung PGMN tinutukoy ko PGMN, not other programs Nanalo ka na ba sa gandingan? Ikaw ka, Coffee, nanalo na. Oo, nanalo na. Mayayabangan ka lang pag sinabi ko sa'yo. PGMN lead anchor CJ Hero is the best journalist in the country. Di wow. Watch the video and you will see why Romualdez was willing to do the risk. Was willing to do and risk so much to stop it. Wow, ganda ng linyahan no? Si Romualdez pala yung gustong magpatigil sa paglalabas ng video na yan. Yung basura na yun, worth 350 million. Kahit 500,000 Kahit ako may 1,000, di ko bibilhin yung video na yun Bakit nyo pinadala yung teaser kay Romualdez? Sige, common sense. Bakit kailangan nyo pa ipadala yung teaser ninyo kay Romualdez? Anong ibig sabihin nyo yan? Tinatakot nyo siya. Kapag hindi mo kami binayaran, ilalabas namin yan. Ito yung patikim. Ito yung teaser. Problematic yun. Sino ngayon nakakatawa? Hindi kayo. Ay, nako naman Hindi ubra yung ganyan kasinungalingan ninyo, fake news ninyo. Basic 101. Basic na, 101 pa. Medium 101. Sige, enroll kayo. Pasok kayo na UP. Aralin nyo yan para tumalino konti. Bago magyabang. I-komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. Pasensya na po kayo. Ayoko sana magyabang. Kaso sobrang yabang nitong CJ Hero Kailangan supalpalin itong napakayabang na to Bahala na po kayo. Pasensya na kung may nayabangan ako, no? I'll see you in the next video. Bye-bye.